Ito naman si Barbers, parang, ang tingin mo, pag pinagagawa mo yan, ang tingin mo dyan magtatapos dyan? Yang ang lahat? Tingin mo di ka na namin i-criticize? Itong ugali ni Barbers na very, very bully. Sa totoo lang, he is the worst member of the TRICOM. He is the worst member. Kaya nga kanina sabi niya sabi ni Crisette, for her, sabi niya, alam mo, ang dumbest member ng TRICOM is Ace Barbers. He doesn't understand a thing. Si Dan Fernandez, bobo lang mag-English. Pero kumbaga, kahit papaano, may receptiveness sa kanya. Ace Barbers, wala. Talagang ini-insist talaga niya yung prior restraint. Ini-insist niya talaga, well, that's what happened in ano. And, I'm going to make a separate content discussing the closing speech of Ace Barbers and how stupid he is to think that way. Naka-live na din si Ma'am Joey, ang saya niya sa live ni Atty. Trixie. Ang kulit ni nun. Ang kulit ni Crisette. Ano energizer talaga siya. Hindi siya napapagod dumaldal. As in. Okay, so eto na nga. So, ultimately, nag-decide kami na to attend sinandan kami ng summon. Ako at saka yung mga iba na mga vloggers. Ako, si Kuyang EB naka-receive din. The usual people who were able to, the usual, the 40. Initially, I think that the 40 individuals na gigil na gigil sila. Nag-send sila ng summon and they want us to attend the TRICOM hearing na scheduled nga ng June 5. So, to be honest, at the onset, ang naramdaman ko was that, naku, mukhang gaganti tong mga to. Kasi syempre, talo si Abante, talo si Dan Fernandez, Ace Barbers, nanginig talaga sa Ace Barbers sa takot because of, after all the things that he had done to me and other vloggers, and na-discover nga natin, yung marami siyang mga tinatagong kalansay sa closet, biglang nanahimik tong si Barbers at biglang iniwan yung TRICOM for quite some time. Pagkatapos, ngayon, syempre, iniisip namin, dahil nanalo yung misis niya, babalik yan sa TRICOM, and true enough, pagbalik niya, nag-i-insist siya, ng mga bagay-bagay na, gusto pang palawigin yung kanyang kapangyarihan. Ayan. Dahil gusto pang i-extend ni Barbers yung effectivity ng ng mga subpoena, ng mga contempt order, gusto niyang palawigin pa up until the last session day of the Congress, which is June 13. So parang sabi niya, baka pwede naman kasi na kapag pagka natapos na yung investigation, hindi matatapos yung effect ng mga subpoena and contempt order up until matapos yung Congress. And alam niyo naman na si Papi Mark Lopez ay inisyohan nila ng contempt order because of his post na kung saan kinikriticize niya yung TRICOM. Ayan. So, nagpakita si Papi Mark kanina, nandun siya sa hearing, kasama namin siya, doon sa mga hindi nakakita, nandun siya, no? So, yung mga nagsasabi na takot or whatsoever, is actually, he faced them. Ayan, kanina. So, kanina lang rin sila nag-decide whether or not the hearing is going to be terminated, ano bang gagawin nila, and things like that. So, finally, they decided to terminate the hearing, and Congressman Paduano, to be fair with him, he really stood his ground. Kasi sabi niya, pinipilit kasi ni Barbers na i-extend na parang, pwede namang matapos yung hearing ngayon, pero hindi pa ito-terminate yung hearing. Tapos yung termination ng hearing will be on the first day, on the last day na lang ng session day ng 13th Congress. So ibig sabihin, we would still be under the pain of being cited in contempt up until mag-last day yung session sa Congress. Ganun yung trip nila. Gago, no? Gago ni Barbers, no? Sobrang gago ni Barbers. Ayun. Ito naman si Barbers, parang, ang tingin mo, pag pinagagawa mo yan, ang tingin mo dyan magtatapos dyan? Yang ang lahat? Tingin mo di ka na namin i-criticize? Itong ugali ni Barbers na very, very bully. Sa totoo lang, he is the worst member of the TRICOM. He is the worst member. Kaya nga kanina sabi ni Crisette, for her, sabi niya, alam mo, ang dumbest member ng TRICOM is Ace Barbers. He doesn't understand a thing. Si Dan Fernandez, bobo lang mag-English. Pero kumbaga, kahit papaano, may receptiveness sa kanya.
Ace Barbers, wala. Talagang ini-insist talaga niya yung prior restraint. Ini-insist niya talaga, well, that's what happened in ano, no? And, I'm going to make a separate content discussing the closing speech of Ace Barbers and how stupid he is to think that way. Ganon. Ayun. Akala mo, Ace, tawag dito? Diyos ko, hindi natuto. I don't know, maybe siguro malakas ang loob niya dahil nanalo asawa niya. So siguro feeling niya, by extension, may power pa din siya. Well, that doesn't make your wife immune from any criticism. 'Di ba? So yun. Anyway, di yun na nga, no? So parang, yun yung feeling namin na, gaganti tong mga to. Pagka itong pagdating ng ano na to, pagdating nitong event na ito, nitong hearing na ito, gaganti tong mga to, ipa-power trip kami, ganyan-ganyan. Alam mo yun, it's going to be a full-on bardagulan. And to be honest, that was really my impression. So, ang dami na rin nagsasabi, yung iba rin naman, ganun rin yung appreciation nila na, kasi syempre natalo sa election yan, maraming mga natalo sa election dyan, baka babawian kayo, papahiyain kayo ng bonggang-bongga, ganun. May nagsabing bad breath si Barbers. Hindi, yun kasi yung speech niya, Chris, yun yung speech niya sa Congress, 'di ba? Yung meron siya ganung speech yung bad breath, ganyan. May link na po ba si Ka-Moisture, Miss Joey? Oo, nag-send na ako ng link kay Ka-Moisture. Ayan, so hintayin na lang natin siya. Ayan, hintayin natin siyang dumating. Darating yan maya-maya. Kasi kanina pa nagtatanong so baka nainip. Baka nainip, ayan, nainip na siya. So, hintayin natin. Darating yan maya-maya. Okay? So, anyway, di na nga, no, ultimately, weighing all the pros and cons and ano ba, ako kasi ang ano ko, a-attend ako. And I think mababa yung chance na magko-contempt sila kasi nga, I don't think they can afford to do that to us, lalo na pa-close na yung 19th Congress kasi it's not really gonna make them look good if they're going to do that. Kasi it will just fortify our stand, it will further legitimize yung sinasabi namin ng mga power tripper itong mga nandito sa TRICOM. So I felt na hindi na gagawin yung mga yan, ganyan. So parang, ako, I'm going to take my chance, I will attend, I will sit there, kung meron pa silang tanong sa akin, sasagutin ko. Ngayon, if magkakabastusan ng bonggang-bongga, let's say talagang papahiyain nila ako, papahiyain nila kami, babalahurain nila kami, ganyan-ganyan, I think I would be amenable in being cited in contempt. But of course, I am not going to allow myself to be cited in contempt na hindi ko sila mababalikan, na hindi ko maibubunyag yung iba't ibang mga bagay tungkol dito sa mga I'll try to find ways on how to put it on record. 'Di ba? Yung mga kababuyan nila sa Kongreso and as politicians. So, kumbaga parang that's how I was trying to prepare for the hearing na kung mambabastos kayo, kung sasagarin yung pambabastos sa amin, sasagarin ko rin pambabastos sa inyo. Para it's a tie. 'Di ba? Para it's a tie. And also, para, 'di ba, ma-perpetuate yung kung mambabastos kayo, babastusin nyo kami, in-invite nyo kami as a resource person dyan, babastusin nyo kami, babastusin din namin kayo. 'Di ba? Tangina, ang lagay kayo lang. Syempre, hindi po pwede. At unang-una, sa totoo lang, dahil nga expired na rin naman na yung mandato ng iba dyan, 'di ba? I think it's about time that they re-examine where their powers are coming from. So kung mambabasto sila ng mga taxpayer na kagaya namin, hindi ako ang dapat na matatakot, 'di ba? Hindi ako ang dapat na mangingimi. Ako yung taxpayer ditong paputang ina nyo 'di ba? Hindi ako yung andiyan na ba si Sas? Char, ayan. Ayan. Nasend ko na yung nasa messenger mo. Yung link. Nasa messenger mo yung link, be. Teka, send ko ulit. So, hindi yun na nga. So, akala na nga namin ganun. So, but anyway, late ako kanina. Late ako kanina at masamang-masama ang loob ko kasi nung papunta ako, yung kotse ko, merong warning. May warning yung kotse ko. So, yung parang nagwa-warning siya na may something sa transmission. So, okay naman siya. Nawawala naman yung warning. Nawawala naman siya, ganyan-ganyan. Lumabas, pagkatapos pinatay ko, tapos nung nirestart ko, wala na yung warning. Kaso nga lang, syempre, parang ayoko isapalaran, ganyan-ganyan. So, nagpunta pa ako sa bahay ng ate ko, nakapagpalit ako ng kotse. Tapos yung kotse ng ate ko, walang aircon! Sama-sama ng loob ko, nagdadrive papunta ng HOR, parang, pogo vlogger, narco vlogger, putang init-init! Nanggigitata ako, pawis-pawis ako, papunta ng HOR, pagkatapos, ako pa yung nagkakamal daw ng sakaterbang pera, buwiset. So, ayun. Yun lang naman. Ayan na, nandito na si Ka-Moisture, ang ating sister from the cosmological universe. Ayan. Ano na naman? Diyos ko Lord. Bakit may hearing na naman?
inano nila, sinara nila. Hindi ka na ba nila in-email? Hindi ka na naka-receive ng email from them? Or naka-receive ka, dinedma mo na lang? I don't know. Wala na akong email. Sabi ni Lan Fernandez, binasa raw niya yung sinend mo sa committee. May sinend ka ba sa committee? Binasa niya? Binasa niya. May binasa siya yung parang recommendation mo on parang position paper, something like that. Pero kasi sabi ni Lan Fernandez, binasa raw niya. Binasa niya saan? Binasa niya ng sarili niya. Wala akong recommendation. May email ka, no, parang paano masaspot ang fake news, something to that effect. Huh? May ganun ba ako? Ano ba yung email mo na mahabang-mahaba? Sabi niya naman yung email. Tapos yung sa email mo daw, parang ina-explain mo what is fake news. Huh? Anong sabi? Ang in-email ko sa kanila, yung kay Martin, di ba? Martin. Oo. Ayun. So, kaya hindi nila ako tinawag kasi binasa na nila ang aking position paper? Hindi naman, parang sinabi lang niya, si Sas nag-submit siya ng parang position paper niya, ganun. Hindi ko rin masabi na kasi nagmamadali si Dan Fernandez eh. Nagmamadali siya kasi tinatarayan ni kaloka si Crisette at saka si kaloka si Crisette at saka si Ate MJ. Ano yung position paper ko? Sandali nga, i-check ko, meron ko sinend na position paper. Oo, parang sabi mo daw na parang ganito dapat mag-handle ng fake news. Ganon. Baka naman Facebook page yan. Facebook post. Tapos, na-send yung link sa akin. Submission mo daw sa sa Tricom. Submission mo daw sa Tricom. Tapos nabasa daw niya. Wala akong sinesend sa kanila na position paper. Sana feeling ko na video ko yung yung conversation. Ang kausap niya si Attorney Trixie. Oh. Ang kausap niya si Attorney Trixie. Tapos parang sabi niya, si Sas nga, I was with them. Pero yung sinabi niya yun, ang kausap niya si Attorney Trixie. Ayun. So, hindi ko alam kung ano yung niya. Kung anong I don't really know. Wala akong sinesend na position paper. Because they never asked me one. Di ba gusto na nga nila ako ikulong? Oo. Diba? Bakit biglang meron akong position paper? Meron talaga akong position paper? Nagbago sila ng nagbago na sila yung attitude nila change from the first session of Tricom nitong last. Kasi nitong last na to, biglang, we want to get your opinion. You should join you should join the advocacy groups on disinformation and fact-checking, ineme. Kasama kayo dito, ganyan. And yung mga tinutukoy nilang mga advocacy group against misinformation and misinformation and disinformation. Diyos ko, parang yung mga yellow group naman. Diyos ko. Kasi wala ka bang, parang I think has something to do with yung paano nga yung regulation na parang how are you going to approach fact-checking at saka yung content creation, dapat ba may self-regulation, dapat ba government regulation, dapat ba merong hindi yan position paper na sinend ko sa kanila. Facebook post yan. Okay. Facebook post yan. Maybe I tagged them, but hindi yan submission. Hindi yan submission. So maybe they're following me. Nahiya pa kayo. Charot. Pero yun na nga, parang I didn't submit anything. Pero yun na, yan? I think that was the Article 19 on bloggers. Oo. So, ang niyan, ayun nga, Article 19, the right to blog or something. Pero nga, Diyos ko Lord, hindi ba matapos-tapos ang hearing na yan? Ano bang mapapasa naman nilang batas? Tapos na terminate nila si Geraldine Roman, meron siyang final na House bill about self-regulation ng mga content creators. Na yun nga, na kung saan ang binibigyan nila ng assignment is yung mga advocacy groups na
mag-check, parang gusto niya mangyari, mag-member ka dun sa ano, parang siyang KBP but for vloggers and content creators, ganon. Yeah, pero that will violate people's freedom of association kung i-require mo. Correct. Kasi KBP nga is not required eh. It is a voluntary membership eh. It is a voluntary membership. So, yeah. Well, ano ba magiging ano niyang, mauwi lang naman yun, ano eh. Kami for hire kami mga, tignan mo ako. Tignan mo ako sa mga ganyan-ganyan. True. Ano yan, sabi mo, member of Emirate Council. So ano ngayon kung member ka? Pagkakatiwalaan ka na? True. You cannot regulate people from speaking out. Ayun. On Facebook. Ngayon, kung sasabihin mo, kailangan mo na mag-member ng organization na to kasi marami ka ng followers. Hindi ko kasalanan na naging maraming followers ako. Correct. Hindi po ako nag-Facebook in the hopes na magiging maraming followers ko. Dumami na lang siya dahil marami lang talaga po nalilibugan sa sinasabi ko. And it's not my fault. It's not my fault. I'm not even inviting anyone to listen to me. Kusa na lang po sila dumating because of word of mouth. Kasi hindi nila naintindihan ng social media, be. Yeah. Actually, si Jay Ruiz, yung PCO secretary, nandun siya. Tapos kinakausap siya about dito, yung parang ano bang role ng government tungkol sa misinformation, sa fact-checking, sorry. Now I understand kung bakit si Jay Ruiz ay hindi nire-respeto ng mga kapwa niya, public relations officers, yung mga PR guys na nasa communications din ang mga linya ng trabaho. Now I understand kung bakit hindi nire-respeto to si Jay Ruiz. Kasi ang tanga ng logic, for most part, yung conversation kanina sa TRICOM, was following this kind of parang topic na sino ang mag-fact check? Should it be government or should it be a third party? Mag-a-assign ba? Should it be self-regulation? So should it be yun parang sinasuggest ni Geraldine Roman na dapat merong grupo, tapos magpapa-affiliate yung mga members doon sa parang KBP style ba na dahil daw yung KBP meron daw ethical standard yung mga members, so somehow they are bound by that, and if they're not going to follow their ethical standard, KBP would punish yung kanilang members or things like that. So parang they want the same mechanism dito sa mga vloggers, ganyan. Ano mga punishment? I don't know, mga fine siguro. Hindi ko alam kung sino na bang, hindi ko rin sure kung meron na bang na-penalize sa KBP ng mga members nila eh. Actually, kaya sila nagaganyan ng KBP para meron silang bargaining. Chorba. Anyway, so because that's competitive advantage. May proprietary value when you try to get a client na parang, di ba? When you get a sponsorship. Back kami ng ganito. Di ba? Back kami ng ganyan. Ayun. So anyway, ito si Jay Ruiz, sabi niya, mayahan tulad daw niya ang content creation. If I remember it completely. Pero medyo na ako na parang I can't believe someone na secretary level, merong ganong klaseng kabobong pag-intindi pagdating dun sa content creation sa social media. Tapos ikukumpara niya, sabi niya, kasi ganito lang yan, dapat i-regulate ang mga social media platform, kineme. Kasi, para lang daw yung mall. Yung mga fake news, para lang daw yung mall. So, pag nagpunta ka raw ng mall, tapos bumili ka ng, let's say, bag sa isang tindahan sa loob ng mall, at yung nabili mong bag ay fake, syempre, yung mall, meron din daw silang parang responsibility, may accountability din daw sila doon sa peking bag na binenta. Okay? Problema dito kay Jay Ruiz is trying to sound smart, pero parang ano ba naman yan, Jay Ruiz, Diyos ko. Yung example mo na gano'n, kasi parang ang point niya gano'n eh. So, ibig sabihin, pag merong fake news, mga fake na information, doon sa platform, let's say, ni Meta, dapat, si Meta, meron rin daw responsibilidad doon sa fake news na yon. Okay? Hindi lang daw dapat yung may-ari ng tindahan ang liable. Dapat daw, pati si Meta, liable din. Ganyan. Okay? Mukhang may direction yung kanyang analogy. Kaso nga lang, maling-mali. Unang-una, sa mall, okay? Sa mall, Jay Ruiz, okay? Hindi kasi parehas ng subject matter. Sa mall, Jay Ruiz, there would be several contracts involved.
Okay? Like for example, yung mall owner at saka yung store owner, which probably contract of rent. 'Di ba? Yung bumili ng bag at saka yung buyer ng bag, yung buyer ng bag at saka yung seller ng bag, 'di ba, which is contract of sale. At higit sa lahat, in all of those agreement, merong consideration yun na pera. May consideration yun na pera. Okay? Ang pinag-uusapan natin sa content creation ay hindi naman commodity lang. Hindi naman to ano 'no, hindi naman to yung parang within a commerce of man. Kasi kagaya namin ng mga political content creator, hindi naman paid to eh. Hindi naman to paid service. Freedom of expression lang yung ina-exercise dito. Of course, depende yan kung kunwari it's going yung content creator is doing it for a consideration, ganyan. So ang mag-govern na diyan kung ano yung agreement nung content creator and whoever paid that person, ganyan. But the problem is they treated content creation, okay? Which includes political content creation, which includes yung mga pure exercise of freedom of expression. Kinumpara ninyo sa pamimili sa mall. Yung pagka-pure freedom of expression na pinag-uusapan natin dito, outside of commerce of man yan. Unang-una, no one is paying anyone here to read something. It's not a subscription. Ay, nako. Exactly. So, ibig sabihin, commentary nga eh. Commentary nga eh. Pero, alam mo, kaya nagaganyan yan, naapektuhan kasi sila, yung mga politiko. Kaya sila nagkakaganyan. Pero yung mga totoong ano ng buhay, ewan ko, Diyos ko Lord, hindi ko na alam kung anong gusto nilang gawin. Hindi nila alam ang gusto nilang gawin because they do not know how to deal with criticism. Yun lang naman yan eh. Pinahaba nyo pa, naggastos-gastos pa tayo dito. Ang dami-dami nyo ng mga inistorbong tao, mga putang ina nyo dyan sa Tricom, sa totoo lang. Okay? Ang dami, inistorbo nyo na kami, ginulo nyo na yung buhay namin, wala mang na-achieve yung ano ninyo. Ano suggestion nyo? Self-regulation. Sino magre-regulate? Sino magsasabi ng totoo ang balita at hindi totoo ang balita? Who's going to say that the information is true and accurate, and who holds the standard? Diba? Actually, si Dan Fernandez, sabi niya, kanina, hindi kasi yun sana gusto namin kasi yung gulo-gulo na, masyado ng loose, kailangan i-standardize. Standardize? Sino magsaset ng standard? Kayo? Diba? Ngayon, ang problem kasi is this, tamad kayo. Tamad kayo to respond, tamad kayo na sumagot sa mga criticism sa inyo. Yun lang yan. Yun lang yan. Tamad kayo. Ganon. So parang, they were saying, di kasi unfair, araw-araw kaming nababash, ganyan. Ano ba tingin nyo sa amin? Anong tingin nyo sa amin mga political content creator, hindi nababash? Tapos kayo, bayad kayo ng pera ng bayan, ayaw nyo kayong mabash? Mga putang ina ninyo. Wala kayong business para maupo dyan sa pwesto. Benny Abante admitted earlier, okay, si Benny Abante, inadmit niya na nasasaktan siya kapag kunwari sinasabihan siya na, oh, yung asan yung mga yaman mo, ganyan, kinurap-kurap mo yan, ganyan, ganito, ba't ang dami mo mga luxury ineme, kinurap mo yan, ganyan, nasasaktan daw siya. Ganon. Ang problem, government official kay, kailangan mo talaga mag-explain. Diba? Ngayon, ang sasabi ni Benny, tsaka na-hurt din daw siya doon sa, yung nakadila siya na picture, sabi niya, yung ano kasi, it was taken out of context. Yung picture daw na yon, katabi raw yon ng picture ni Einstein na pinost niya sa kanyang personal FB. Na kung saan, parang kino-compare lang niya, meron si Einstein, tapos siya, parang ginaya lang niya yung picture ni Einstein. So kaya gulo-gulo yung buhok niya, which is true, nakikita ko naman talaga na mukhang yun talaga yung ano niya, yun talaga yung intention niya. So sinabi ko sa kanya, ba't di mo kinlarify? Bakit di mo kinlarify? Dapat kinlarify mo. Diba? Now, if people are using it and making fun of it and you did not respond, whose fault is that? Diba? Alam mo kami yung maghanap na explanation para sa'yo, personal post mo yun. Diba? Yan sabi niya, hindi, sige, hinayaan ko na lang, hindi ko na lang pinansin, ganyan. Well, that's the problem. So ngayon, do not get hurt. Diba? You cannot reason later on na hindi nasasaktan ako kasi ganito. Hindi naman nag-explain eh. Hindi kung nag-explain ka, pagkatapos yung mga tao, ganun pa rin yung ginagawa, hindi mo nakasalanan yun. At least ikaw, ginawa mo yung part mo, nag-explain ka. Ang problem, okay, especially most of the politicians na nandyan sa Tricom, all of you, most of you are lazy. You do not respond appropriately doon sa mga criticism sa inyo. Diba? Kaya kayo takot
sa mga criticism, takot kami sa fake news, ganyan. Actually, hindi naman yan fake news eh. Wala namang nag-news sa amin dahil mga commentator lang naman kami dito. Nagpo-provide lang kami ng opinion namin, na appreciation namin base sa mga facts na nakikita namin, sa facts na sa set of facts na kino-consider namin before making a comment. You think the opinion is not based on facts, they debunk niyo yung fact. Ang problem, you want to make a blanket denial on everything. You do not want to explain. So ang gusto ninyo, lahat ng bagay na hindi kayo agree, fake news. Yun yung ginagawa ninyo. Kasi nga gusto ninyo, kasi nga tamad kayo eh. Tamad kayo eh. Ayaw nyo natatanong, ayaw nyo nakikriticize, ayaw nyong sumagot. So ang convenient answer is fake news. Sinisira ang pagkatao ko, ineme, ganyan. Putang ina, paano mo sisira pagkatao mo? Hindi mo naman ina-identify exactly ano yung sumira sa pagkatao mo. Sa mga sinasabi ng mga tao na hindi ka agree. Gamitin nyo yung tamang words para doon sa sitwasyon na yun. Disagree lang kayo doon sa mga comments sa inyo. Hindi yun fake news. Pero gusto niyo ng shortcut, gusto niyo tatawagin parati, fake news purveyor, ganyan, ineme. But if there would be any information, any uninformed opinion that favors you, di man kayo galit. Diba? Hindi man kayo nagagalit. So what is that all about? Diba? Anyway, i-share ko lang tong kwento na to, no? Pero I'm going to make a separate content on this also. Pero i-share ko lang kasi feeling ko ano rin to eh. A lot of people felt na, di ba nga, nung unang beses kaming humarap sa TRICOM, na kung saan, pinower trip talaga ng bonggang-bongga si Ate MJ at saka si Crisette. 'Di ba? Pinower trip talaga sila ng bonggang-bongga. To the extent na talagang napaiyak talaga sila sa sobrang bad trip. And then, the mainstream media and yung mga anti-Duterte dyan, they made it appear na nag-apologize sila because of the fake news that they posted. They really twist the real event nung nangyari yung hearing na yon to make it appear na inamin ni Crisette at saka ni Ate MJ na nagfe-fake news daw sila. Okay? And that really affected that really affected Crisette and Ate MJ, especially si Ate MJ. Ganon. Kasi ginawa nga silang poster girl ng fake news kuno eh. 'Di ba? Na hindi naman talaga yun yung nangyari. And that's the irony nitong katarantaduhang TRICOM na to. Yun yung ironic dito. You wanted accountability, you want you wanted responsible content creation, ganyan, responsible na pag-relay ng mga information sa audience, ganyan. But TRICOM and the mainstream media, many of you were so irresponsible in reporting what happened that time na umiyak si Crisette at saka si Ate MJ sa TRICOM. Okay? Ganon. Hindi nyo naman kinukwento na they are under the pain of being cited in contempt. That they are actually forced to say whatever they said dun sa yung apology na yan, ganyan. Paano hindi ka mag-apologize? Pag hindi ka nag-apologize, iko-contempt ka. Diba? And they're going to trigger you, ay hindi, tanga ka, ganyan. Ay hindi, ganito ka, ganyan. And nobody's reporting it, not even the mainstream media. Na itong mga to are acting in a way na very unparliamentary. Meron ba dito sa mainstream media nag-report? Sa behavior nitong mga tarantado, mga politiko na nasa TRICOM, kung paano tratuhin yung mga vloggers dyan, ay hindi, tanga ka. Ang ikaw hindi ka disenteng babae, putang ina nyo. Merong isa bang nag-report dito sa mainstream media that is not parliamentary behavior. That's very, very unparliamentary. Walang nag-report sa inyo. Ngayon kami, pwede ba naming sabihin yon during that time? Nung hindi pa nag-terminate tong hearing na to? Of course hindi. Because we are under the pain of being detained. Wala kaming kasama the entire time na ongoing yung hearing ng TRICOM. Ang dami-dami namin gustong sabihin na hindi namin pwedeng sabihin because we are under the pain of being cited in contempt. Ang mainstream media, mga putang ina ninyo, meron ba sa inyo kahit isa na nagbalita that these congressmen are very unparliamentary? Saan ka nakakita? Ikaw, ano ka? Babae, hindi ka disenteng babae, di ba? Di ba? Hindi ka disenteng babae? Ganyan ka pinalaki ng nanay mo? Putang ina nyo?
Kung di ka mag-apologize, I will cite you in contempt. Is that a parliamentary behavior? Anong ginawa ninyo, mainstream media? You reported as if si Ate MJ at saka si Crisette apologize for the fake news. Mga ulul kayo. And of course, since tumatakbo ba ang TRICOM, we cannot defend ourselves. I cannot defend them. They cannot defend themselves. Why? Kasi kukulong mo kami. Slightest criticism. What did you do to Mark Lopez? I am very, very thankful because we had great legal team. Yung abogado ko, si Attorney Mark Manuel, si Secretary Bello, si Attorney Bello, si Attorney Joe Aspiras, Attorney Spocky, Attorney Trix, si Attorney Ahmed, Attorney Glenn Chong. We are well advised. And sa totoo lang, yung mga nagsasabi nga dito na kaya nga ako hindi ko sinasakyan yung mga iba diyan nung nangyari yung hearing na ganyan. Kasi syempre, unang sinalang si Ate MJ at si Crisette, pinaiyak nga nila ng bonggang-bongga, pinag-sorry-sorry nila, ganyan-ganyan. Ayoko sakyan yung bakit sila umiyak? Bakit ganyan-ganyan? Because there are so many things na na nangyayari na hindi rin namin po pwedeng i-explain sa inyo at that time. Kasi nga, marami kaming limitations. At yun nga yung sinasabi namin sa lahat. Ito yung chilling effect. That is how much we were restrained. Kaming mga nandito sa Pilipinas. Summons namin, kung ano-ano mga papel namin ang naghahatid, police. And of course, alam natin yung purpose na yun. Hindi, lang yung part of procedure lang yun. Ganyan. But of course, I know that large part of it is really to embarrass us in our community. Si MJ ayaw makulong dahil sa mom niya may sakit. By the way, eto na nga. So, immediate, kaya nga sabi ko na parang, please do not, huwag nyo sila na umiyak sila doon, ganyan. Huwag nyo nang huwag nyo na parang i-bash na, kasi dapat hindi sila umiyak or whatsoever, ganyan. I think it really has something to do with personality, ganon. Kumbaga siguro kasi talaga iyakin kasi talaga to si itong dalawang to dahil iyakin dahil mababaw yung luha, hindi iyakin dahil duwag, ganon. Ngayon, after nung nitong last nga na hearing, nagpalabas sila ng video. Okay? Nagpalabas sila ng video na highlights nitong TRICOM hearing na ito, which basically use Crisette again and Ate MJ na sorry po, opo, tanga na po, ganyan. Yung nangyari doon sa hearing nila, yung ginamit-gamit nila na umamin na nag-fake news, yung mga ganon. Ayun. And there were actually after nung session na tinanong sila, yung mga sumunod na session, they really tried to get the microphone and speak. Hindi na sila inalaw. Hindi na sila talaga pinag-explain, hindi na sila tinanong ulit. And hindi naman sila makaka-turn dun sa kanilang mga social media platform. Kasi nga, pagka nag-criticize sila sa TRICOM, we're going to be cited in contempt. Diba? We're going to be cited in contempt. So ngayon, immediately after nitong hearing na ito, nung terminate na nga siya, terminate na yung hearing, tinapos na, meron na silang ways forward, ganyan-ganyan, meron na silang mga directives na mga gagawin or whatsoever, ganyan-ganyan. Si Ate MJ at si Crisette, they confronted Dan Fernandez and Benny Abante. Inintay talaga nila na lumabas at kinonfront nila. What you did, sila, yun nga, I'm going to make I'm going to show you the video for this one. Kasi gusto ko makita ninyo kung ano talaga yung mga sinabi nila. But basically, kinonfront nila na yung ginawa nyo sa amin, hindi tama. Yung pagpapahiya na ginawa nyo sa amin, personal yun. Private citizen kami. Bakit nyo kami ginanyan? Government official kayo. Kayo yung may power. Kinonfront talaga nila, no? Lalo na si Ate MJ. Talagang alam ko mananakmal na silang dalawa ganon. And I think it was triggered because they showed another video, yung video presentation kaninang umaga, na kung saan they were again put in a bad light. Ayun. Kailan lalabas si Colonel Grijaldo? Sabi ni Decotora,
ito terminate yung I think yung next hearing ng public order and public safety and order is on Monday. Ayan. Sa Monday siya. So, ayun. Hindi si Colonel sabi niya sana Monday ma-release kung mare-release ganyan. Pero ako hinahanda ko na yung loob ko kung June 30, June 30. Ganun. Sabi ni Jova, true, to embarrass ang gusto ng TRICOM at tamad kasi harapin ang criticism. Di na lang magtrabaho at gumawa ng batas na dapat naman gawin dyan sa HOR. Tama, confront them, mga walang respeto. Sabi ni Joanne Pantoja, saka nakikita naman sila sa TV na may pagkabastos talaga sila. Magsalita sila, sabihin kasalanan mo agad at pag ikaw magpaliwanag, ayaw nila pakinggan. So halata naman talaga na pagpapahiya gusto nila. Ayun. Yung iyak na yon ay galit at frustration na restrained sila. Di nila masabi ang dapat nila sabihin. For sure, kung sa kanto na lang ang confrontation na yon, siguradong may pasabuko lang mga hayop na ito. Ayun. And yun nga kasi si Ate MJ kasi dati hindi naman niya afford talaga ma-detain kasi nga yung mga folks niya yung mga folks niya are seriously ill. Seriously ill, yun nga yung parang they might go anytime. Ganon. So, hindi talaga niya afford. Pagkatapos, para ganto-gantuhin siya ng TRICOM, na wala namang napatunayan, na kahit doon sa kanilang mga sinasabi sa amin, na kami ay pogo paid vloggers, at narco vloggers, paid by drug money. Wala man silang napatunayan na ganon. So, saan nila nakukuha yung mukha nila? Para isubject kami sa mga ganong klaseng kaputahan, na wala naman pala silang ebidensya. Ano reaction ni Abante sa confrontation, Joey? Sabi ni Nestle. To be fair kay Benny Abante, kasi siguro alam niya, wala na rin naman na siya sa pwesto, there's really no point na tsaka, kumbaga wala na hindi naman na-refresh yung mandate ni Benny Abante. To be fair sa kanya, nakinig siya. And hinayaan niya na magsalita si Ate MJ at saka si Crisette. Hinayaan niya, nakinig siya, ganyan. Sabi niya parang, hindi ko alam na ganun pala yung nangyari sa'yo, ganyan. And ayun, so kumbaga parang to be fair kay Benny Abante, okay? To be fair kay Benny Abante, I think alam niya na mali siya talaga. Pero siya na rin mismo ang nagsabi, sa akin kasi trabaho lang yun ganyan. Yun nga yung problema namin, yung trabaho ninyo, trabahong pambayan yun. Yung trabaho ninyo hindi maganda. Kasi kung sinasabi nyo na trabaho lang yun, putang ina, hindi ganyan public service ang gusto namin. Diba? Kung sasabihin nyo na yung ginagawa nyo sa TRICOM ay trabaho lang, ang bantot ng trabaho, ang bantot nyo magtrabaho. And that is the reason why may say ang mga tao sa inyo. That's the reason yung mga nagko-consume ng inyong trabaho, okay, ay magagalit talaga sa inyo. Kasi yung trabaho nyo na yan is paid by the people, tapos ganyan trabaho ibibigay nyo sa amin. Diba? But anyway, that was his thought process. Na sinasabi niya, hindi, trabaho lang naman kasi talaga, ganyan-ganyan, at and I think sa totoo lang, kung nandun kasi tayo sa level ng usapan na okay naman yung trabaho mo, it's easy to let go Ang problem, yung trabaho nyo nga mismo ang kinikriticize namin. 'Di ba? Yung trabaho ninyo ang kinikriticize namin, ang bantot. Ngayon, kung ang excuse mo, trabaho lang, sinasabi nga namin, yung trabaho mong mabantot. 'Di ba? Ayun. But anyway, to be fair sa kanya, kasi si Dan Fernandez umiwas Si Dan Fernandez nung nako-confront na siya sa mga pinagagagawa niya, nagmadali na siya umalis na siya But Benny Abante, to be fair with Mang Benny, no, nakinig siya, kinausap niya, and tingin mo ka namang may tinge of sincerity yung kanyang pakikinig. At sabi niya, sa totoo lang, sabi niya, to be honest with you, I really do not know what to say. Ayun. Yan, sinabi niya. And I think that would be the best answer. Kasi paano mo diba? Kung hindi mo naman kasi kayang sagutin na bakit ganyan yung trabaho mo, diba? Wala talaga masasabi. Ayun. So, yun yung yun lang yung may realization siya, sabi ni Kuya G. I think alam ni Ben yung ginagawa niya. I think alam niya na marami silang nasisira ang buhay. I think alam niya na mali, alam niya na power trip. But I think when they say na trabaho lang yung ginagawa nila,
it's because someone is telling them that they should do that. Ayun. Bakit lumalabo yung ano ko? Ayan. Ayun, plot twist, inutusan lang pala si Abante na paiyakin ang mga vloggers. Well, I think yun yung trabaho. Nung sinasabi niya na trabaho lang, I think yun yung trabaho, yun yung task. Yun yung task. Gano'n. Tapos well, at saka ano 'no, dahil medyo mahaba nga rin yung pag-uusap, so parang in-inform rin namin siya na, "Actually hindi ba kami magkakakilala, eh. You brought us together." Gano'n. Eh, somehow okey na din. Okey na din. Like for example ako, I've never met Crisette 'no, prior to this. Na-meet ko lang si Crisette because of Tricom. And you know, eh, 'di ba, sobrang gandang consequence no'n. And kami na nagkita-kita because of this, nagkasama-sama because of this, we felt really ano 'no, parang, it's a silver lining dun sa dami ng mga pangyayari, sa dami ng mga, dami ng mga, pinagagawa nila sa'min. Ito yung consequence na okey, gano'n. Ayan. So yun yung nangyari dun sa confrontation. Ayun.